Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat mga katambay? Ito po, pag-usapan po natin ang ating presidente. Di po ba nasa biyahe, nasa ibang bansa, di ba? Sa Czech Republic, sa Germany. Ito po, pinagmamalaki po ng ating Pangulong Marcos. Pinagmamalaki po ang kanyang pagkakaiba ng kanyang administrasyon sa paglaban at pagsugpo ng droga. Ibang-iba raw ang kanyang war on drugs na walang dahas, mga katambay. Bago po natin pakinggan ang balita, nagpapasalamat pong muli si Kamanong po sa ating maliit na channel na kahit pa paano po nagustuhan niyo po. Thank you ang ating Tambayang Makabayan sa siyempre sa YouTube at sa TikTok. Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Maraming salamat po. Ito po, pakinggan po natin ang balita na napakaganda po ng paipaglaban ni Pangulong Marcos sa war on drugs. Ito po. Ang malaki raw na pinagkaiba ng war on drugs niya kumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging kontrobersyal ang drug war ng dating administrasyon dahil sa marahas at madudugong operasyon na ikinasawi ng libu-libong sangkot sa ilegal na droga. Pero sabi ni Marcos, iba na ang diskarte niya. Kailangan natin tignan is the prevention and the rehabilitation, which is, I think, a different approach. So we have a much different approach. Pero kung numero ang titingnan, lumabas sa datos ng UP Third World Study Center na higit 300 pa rin ang mga drug-related killings sa unang taon ni Marcos sa pwesto. Mas marami ng bahagya kumpara sa huling taon ni Duterte. Dahil sa talamak na patayan, isa ang Germany sa mga bansang umalma na noon sa war on drugs ni Duterte. Kaya sa pagkikita ni Scholz at Marcos, naungkat din ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. Ayun, mga katambay. Sinagot Ayan mga katambay, nakita po natin. Magkaiba po. Siyempre, nabanggit din po yung issue po ng ICC. Tama naman yun. Walang karapatan at hindi naman tayo miyembro na ng International Criminal Court. Diba? At kung ipipilit pa rin ni Pangulong Marcos, malaking problema po ng bansa yan. Dahil mabigat po na napakarami pong followers ng nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. At isa pa, merong umiiral po ang ating justice system sa Pilipinas. Pero never pong nagsampa yung sinasabi po na napakarami. Isang damukal, libo-libo na napatay ng drug war. Pero wala man laisin ang pangkaso sa Pilipinas. Di ba? Kaya ang mga Pilipino po, hindi po basta-basta maniniwala sa ICC. Dahil ang mga Pilipino nakatira sa Pilipinas, hindi po nakatira sa International Court o sa ICC na yan, International Criminal Court, di ba? Nasa ibang bansa po yan eh. Saka mga Pilipino po ang nakaranas kung paano po ang dinanas nila sa mga lungo sa droga, di ba? Mismong mga anak natin, di ba? Mga kabataan, nilalamo ng droga, di ba? Nung panahon po ng dating Pangulong Aquino, napakalala na. Nung pumasok si Pangulong Duterte, ganun din kalala. Kaya nung matuklasan niya ang bigat ng problema ng bansa sa droga, di ba? Di umano, pinagkakakitaan pa ng mga politiko, di ba? Meron pa isang senador na naging DOJ secretary bago mag-senador, di ba? Na sangkot, di umano, na DOJ secretary, pero ang gawaan daw di umano ng droga ay nasa Muntinlupa, di ba? National Bilibid Prison, di ba? Hanggang siya ay nakasuhan, di ba? Napakarami nagpatotoo, di ba? Nakapagpiyansa po siya. Pero may hearing pa rin po ang kanyang kaso na droga, hindi pa tapos mga katambay. Dahil nga nabigyan po siya ng pabor ng sinasabi nila
napaboran po ng bagong administrasyon, kaya nakapagpiyansa. Di ba? Pero napakarami po nagpatotoo at nagpatunay po doon sa senadora na yon sa drugs. Pero ngayon po, nakita po natin, magkaiba po talaga, di ba mga katambay? Dahil 2 taon na po ang Presidente Marcos, di ba? Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon, hirap na hirap makapasok ang droga sa ating bansa. Hirap na hirap. At ang sinasabi, di umano, hirap nang makapasok at napakamahal pa ng droga sa Pilipinas dahil walang makapasok halos ng droga sa Pilipinas. Napakahirap. Pero ngayon, sa panahon po, di umano ng Pangulong Marcos, laganap ang droga ngayon sa Pilipinas. Kahit saan nakakapasok, di ba? Meron sa dagat, pinadadaan sa tubig, doon kinukuha ang mga droga, nung makailan lang. Merong mga isda na aksidenteng nakita sa dagat. Naunahan nila ng mga maing isda. Naunahan yung pipick up ng mga sindikato. Di ba? I-turn over sa mga kapulisan doon sa probinsya. Hindi natin alam kung yun i-recycle ng mga pulis. Huwag naman sana mga tambay, baka i-recycle. Dahil malaking pera po yung nakuha ng maing isda na droga. Daan-daang milyon po yun. Kung i-recycle, huwag naman sana, di ba? Dahil maraming kabataan ang lalamunin nun. Di ba? Alam naman natin ang droga masama, di ba? Kaya nakakalungkot lang po mga katambay. Dahil sa kabila po ng ginawa ni Pangulong Duterte na napakalaki ng kabawasan at nabalda na talaga halos ang mga drug lord, di ba? Marami nakulong. At yung sinasabing namamatay ni Pangulong Marcos, yung mga namamatay, yung po sa kabila ng mga sindikato, di ba? Karamihan po namamatay doon, di ba? Yung mismo na involved doon. Merong mga involved na general, mga pulis na ginagawa nilang negosyo, sideline, ang droga sa ating bansa, di ba? Mismo, di umano sila na ang nagpapatumba doon sa mga nagbebenta na binibigyan nila ng droga, di ba? Yung kanilang mga puser, di ba? Di ba? Yun ang mga namatay dahil baka yun ay magsalita at sila itimbog. Kaya ang ginagawa nila di umano, inuunahan na nila. Tapos yung iba naman na ayaw sumuko ng maayos at lumalaban, di ba? Ang mga kapulisan, gugustuhin ba nila sila ang mamatay? Di ba? Samantalang alam naman natin, yung mga karamihan gumagamit niyan, may mga protection din dala-dala sa katawan niyan. Di ba? Yan po lalaban po talaga ng patayan niyan dahil iba na isip niyan, lalo kung may karga ng droga. Di ba? Yan mga lutang na. Yung iba nga, nagiging zombie pa. Di ba? Sabi nila. Kaya si Kamanong, kung tatanungin nyo, mas gusto ko po yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs. Kisa po sa ginagawa po ni PBBM ngayon, yung kanyang style ng war on drugs, nagiging open po. Napakaluwag po. Napakaluwag po ngayon ang droga. Di po ba? Nakakahuli po ang mga kapulisan ngayon dahil napakarami pong nakakapasok na droga. Kaya nakakahuli po sila. Di ba? Madali na po ngayon. Kung talagang sasabihin po natin na masisipag ang pulis, nakakahuli talaga ng droga, paano kayo hindi makakarami? Bulto-bulto na yata ang pumapasok sa ating bansa. Napakarami na. Di ba? Kaya kung nakakahuli man ang kapulisan natin ngayon ng mga drugs, marami pa rin yung naibebenta. Di ba? Nagagamit ng ating kababayan, di ba? Kaya nasayang, nangihinayang din si Kamanong mga tambay. Nangihinayang ako sa inumpisahan ni Pangulong Duterte na malaki na ang takot ng mga drug lord sa ating bansa, di ba? Tapos yung mga gumagamit ng droga, marami nang natakot, di ba? Yung mga sinasabing nagbago at napakaraming naipatayo po ng gobyerno dati ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo, di ba? Na mga rehabilitasyon, mga center para sa mga magpapagaling, di ba? Nagpatayo po siya napakarami, di ba? Na mga center, di ba? Na dito magre-rehab ang ating mga kababayan na nalulong, di ba? Sa droga, di ba?
Nandiyan na po yan eh. Yung dating pong pinakamalaking stadium sa Pilipinas, di ba? Naging isa rin pong nagamit po ng gobyerno noon eh. Nung panahon na napakarami pala talaga sa Pilipinas ang gumagamit ng droga, di ba? Tayo mismo nabigla na ganito na pala karami ang addict sa Pilipinas, di ba? Luzon, Visaya, Mindanao, di ba? Lalo sa NCR, di ba? Si Pangulong Duterte lang ang naagawa noon na napakalaking volume ng mga addict sa Pilipinas. Di ba? Ang nagbago. At talagang nagkaroon ng disiplina ang mga Pilipino noong panahon niya. Ngayon po, nagbabalikan na naman, di umano. Di ba? Nandiyan na naman. Napakabi-kabilang balita. Pati baril. Napakaluwag na ngayon ang bentahan ng baril. Di ba? At ngayon, delikado pa dahil ang Kamara nagbigay pa ng isang pwedeng gamitin ng mga kriminal. Dahil ang baril sinabatas na po nila na pwede na po tayong bumili at magmay-ari ng baril ngayon. Di mo ba? Yan ang problema ng isang bansa, ng mga bansa na legal ang baril, lalo ang Amerika. Di ba? Napakadalas ng patayan sa Amerika, lalo yung mga kabataan. Di ba? Na mayroong pinabaril ng mga kabataan sa mall pag nabuang, sa simbahan, sa eskwelahan, dahil legal ang baril. Di ba? Wag naman sana magkaganyan ang bansa natin. Problema na nga natin yung wala tayong baril, ang taas ng krimen natin eh. Tapos, yung baril, ililigal mo pa, di ba? Isang malaki. Sa ano na po nangyari yan? Sa bagong Pilipinas po, na maging legal ang baril. Ay, nako. Yan po ang komento ni Kamanong na talaga palang napakalaki ng pagbabago at napakalaki ng diferensya ni Pangulong Marcos at ni Pangulong Duterte sa pagsugpo ng droga. Ngayon, kayo tatanungin ko mga katambay, ano mas magaling na makakasugpo at makakabawas ng malaking volume ng droga sa Pilipinas? Yung style ni Pangulong Duterte na may kamay na bakal o itong si Pangulong Marcos na ang kamay naka-open? Di ba? Open lang siya. O yung may kamay na bakal. Mga katambay. Kayo po, ano po sa palagay nyo? Ano ang komento nyo po? Ang magaling na magiging makakapagbawas at makakasugpo ng droga sa ating bansa. Itong maluwag o itong mahigpit. Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa inamin na mismo ni Pangulong Marcos kung ano ang style niya sa kanyang war on drugs. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan po ng ingatan nawa. Tiis-tiis lang, may pag-asa pang makabangon ng ating bansa. May pag-asa pa. At syempre, nag-iwan pong huwag po tayong papasok sa gulo, lalo sa giyera. Napakahirap po ng giyera. Mahirap po maging matapang, lalo kung hindi handa ang iyong bansa. Na wala pang kagamit-gamit, ilan-ilan pa lang. Marami na po, di ba? Na nagka-agyera. Ngayon, nagka-agyeran na naman bago tayo magtapos. Ang Taiwan at ang China, huwag po tayong sasaw-saw doon, mga katambay. Away nila yon. Bahala sila, di ba? Tayo, mahirap ang bansa. Wala tayong dapat na maging kaaway muna, di ba? Hanggat hindi tayo ready at wala tayong pagmamalaki, wala tayong pandepensa, tahimik muna tayo, di ba? Paalam po mga tambay, ingatan nawa. Bye-bye. Sa muli.